the Christ my Lord, the only way to meet my God. Jesus is the Christ my Lord, He washed away my sins for me. Jesus is the Christ my Lord, the darkness crumbles at His name. Jesus is the Christ my Lord, King of kings I will proclaim. Jesus is Christ. Spiritual na karunungan at kagalakan na ibinibigay sa mga nakakita, nakakarinig at nakakilala kay Kristo. Pagkatapos, humarap siya sa mga alagad at sinabi ng sarilinan, "Mapalad ang mga matang nakakakita ng mga bagay na inyong nakikita, sapagkat sinasabi ko sa inyo na maraming propeta at hari ang nagnasang makita ang inyong nakikita, ngunit hindi nila nakita ito, at marinig ang inyong naririnig, ngunit hindi nila narinig ito." Lucas 10:23 hanggang 24. Sinabi ni Jesus sa 70 alagad na bumalik mula sa mission field, "Nakita ko si Satanas na nahulog mula sa langit na parang kidlat, habang dinudurog ninyo ang kanyang ulo sa espiritual na pakikibaka sa pangalan ni Jesucristo. Ngayon ay ibinibigay ko sa inyo ang kapangyarihan ni Kristo upang tapakan ang mga ahas at alakdan at pagtagumpayan ang lahat ng kapangyarihan ng kaaway. Kaya kapag nakikipaglaban kayo sa espiritual na pakikibaka sa pangalan ni Kristo laban sa kawalan ng pananampalataya, sanlibutan at Satanas na itinanim ng dyablo sa inyong loob, walang sinuman ang makapipinsala sa inyo. Ngunit huwag kayong magalak dahil sumusunod sa inyo ang mga demonyo. Ang mas mahalagang katotohanan ay nakasulat ng maganda ang inyong mga pangalan sa kaharian ng langit. At bilang mga anak ng Diyos na may taglay na otoridad at pagkakakilanlan ng kaharian ng Diyos, dapat ninyong patuloy na palayasin ang maruruming espiritu na nagdadala ng kawalan ng pananampalataya. Habang sinasabi ito ni Jesus, ang kanyang puso ay umaapaw sa kagalakan ng banal na espiritu. Labis siyang nagagalak sa espiritu kaya ang kanyang muka ay nagliwanag na parang araw. Tumingala si Jesus sa langit at nanalangin sa Diyos Ama. "Salamat po, Ama, Panginoon ng langit at lupa. Itinago ninyo ang mga kahangahangang hiwagang ito sa mga taong nag-aakalang alam na nila ang lahat at ipinagmamalaki ang sarili nilang karunungan. Ngunit inihayag mo ang mga bagay na ito sa maliliit na bata na may dalisay na pusong tumatawag na si Jesus ang Kristo. Opo, Ama, sapagkat ito ang inyong mabuting kalooban." Masayang ibinahagi ni Jesus ang isa pang lihim. "Ibinigay sa akin ng Ama ang lahat ng bagay. Walang nakakilala kung sino ang anak maliban sa Ama, at walang nakakilala kung sino ang Ama maliban sa anak, at sa mga taong pinagkalooban ng anak ng kapahayagan tungkol sa Kristo ng Genesis 3:15. Tiningnan ni Jesus sa mga alagad na may mga matang puno ng pag-ibig at marahang sinabi, "Napakapalad ng inyong mga matang nakakakita kay Kristo ngayon." Noon pa man sinabi ng mga hari at mga propeta, "Nais ko ring makita ang binhi ng babae, ang Mesyas. Nais ko ring marinig ang tinig ng Mesyas, ngunit hindi nila ako nakita ni narinig ang aking tinig." Ngunit kayong nakakakita kay Kristo, nakakarinig kay Kristo, at nakakilala kay Kristo ay tunay na mga bukal ng pagpapala ng Diyos. Kaya nga mga remnants, sino ang pinakatanging lihim na handog na hindi nakita ng mga hari at propeta noon? Siya mismo ang binhi ng babae sa Genesis 3:15, ang Mesyas na si Jesucristo. Genesis 3:15. Ang binhi ng babae si Jesucristo. Ang ulo ni Satanas dinurog at tuluyang winasak. Yap! Sa Lucas 10:24,
Malinaw na sinabi ni Jesus na may isang bagay na hindi nalaman ng maraming propeta at hari. Ito ang binhi ng babae sa Genesis 3:15, ang Mesyas na si Kristo, ang lubusang dumurog sa ulo ng matandang ahas, si Satanas, ang mandaraya ng buong sanlibutan. Kaya nga ang pagkakilala kay Kristo ay biyaya sa ibabaw ng biyaya at pagpapala sa ibabaw ng pagpapala. Si Kristo ang naging aking manunubos sa pamamagitan ng kanyang dugo na nabuhos sa krus. Winasak niya ang lahat ng sumpa ng orihinal na kasalanan, ang batas ng kasalanan at kamatayan, ang kapalaran ng habang buhay na pagkaalipin kay Satanas. Pinalaya tayo ni Kristo mula sa sumpa ng walang hanggang impyerno. Si Jesucristo, ang salita ng Diyos, ay nagkatawang tao at tumating sa lupa bilang binhi ng babae. Sa krus, lubusan niyang dinurog ang ulo ni Satanas at nilutas ang lahat ng ating problema. Kaya ang Kristo ng Genesis 3:15 ay kailangang manahan sa bawat taong nakagapos kay Satanas dahil sa orihinal na kasalanan sa Genesis 3. Sa ganoon lamang magagapos si Satanas, mabubuksan ang daan patungo sa Diyos, at matatanggap natin ang kapatawaran ng kasalanan. At magkakaroon tayo ng pananampalatayang dudurog sa ulo ng ahas sa pangalan ni Kristo. Kamatayan, kahinaan, kahirapan, sakit, at kawalan ng pananampalataya na nagpapanggap sa aking maniwala at manalangin habang namumuhay ayon sa pag-iisip ng laman. Lubusan kayong mawasak sa pangalan ni Jesucristo. Kaya para sa ating mga remnants, ang pagkaunawa na si Jesus ang Kristo ang tanging solusyon sa ating pinakapangunahing problema at ang tunay na himala sa lahat ng himala. Kahit habang nagsisipilyo tayo, tumingin tayo sa salamin at isigaw, si Jesus ang Kristo. Aalis ang masasamang takot sa ating puso at maging ang masasamang mikrobyo sa ating katawan. At lalakas ang ating katawan at puso. At sa tuwing gusto mong magtampo o may mga dumarating na kakaibang kaisipan, sigaw mo, si Jesus ang Kristo. Diablo, umalis ka! Pagkatapos, si Satanas ang halimaw ng kadiliman, kawalan at kaguluhan ay mahuhulog na parang kidlat mula sa langit at atakas. Magalak kayo dahil ang inyong mga pangalan ay magagandang nakasulat sa aklat ng buhay sa kaharian ng Diyos. Pinangako ng Diyos na ganap niya tayong poprotektahan kapag pinapalaya natin ang lahat ng bagay sa pamamagitan ng otoridad ni Kristo. Kaya mula ngayon, huwag na tayong magreklamo o magtampo. Si Jesucristo ay mahigpit na umahawak sa ating mga kamay at araw-araw na kasama nating lumalakad. Ipahayag natin ng sabay-sabay ang 7-second miracle. Si Jesus ang Kristo. Tayo ay anak ng Diyos. Ang lahat ng problema ay tapos na. Diablo, umalis ka. Kapuspusan ng banal na espiritu. Pag-eebanghelyo sa Pilipinas at sa buong mundo. Merry Christmas! Kaya ngayong linggong ito, isang hakbang, 2 hakbang, 3 hakbang, naway maging masasayang spiritual summit kayo na masayang naglalakad sa kahangahangang landas ng Ebanghelyo, kasama si Jesucristo, na may maliwanag ng ngiti at pusong puno ng kagalakan. Buhay na Diyos, salamat po sa pagbibigay ninyo sa amin ng spiritual na karunungan at kagalakan bilang mga nakakakita, nakakarinig at nakakilala sa solusyon sa aming pinakapangunahing problema, ang Kristo ng Genesis 3:15. Sa tuwing dumarating ang kawalan ng pananampalataya at takot sa aking katawan at sa tuwing gusto kong magtampo, tulungan ninyo akong isigaw, si Jesus ang Kristo, at magtagumpay sa espiritual na pakikibaka upang hindi ako maging alipin ni Satanas. Naway mamuhay ako bilang isang spiritual summit na naglalakad sa landas ng world evangelization. Sa pangalan ni Jesucristo, ako'y nananalangin. Amen.